of Onyx Philippines is gonna be Brusco. Parang iba na naman yata ang pattern ng Onyx. But for Team Falcons, maganda din yung nangyari for them. Kasi may information si Ogun na okay, sinasalo mo. Uy, nakatak! Pero nasaraduhan din. Flap TZ with that first blood. Grabe. Tayan at maging maganda dito yung play ni King Kong. Even Kyle TZ, kailangan nakapush. Ay! Ito naman na si Padol para sabay follow up. Kaya lang, ang problema, inaligtas din ni Pew. Atrasa mo na dito ang Onyx Philippines. Si Kirk ay nag-transform na. Nag-beast mode na siya rito. Flap TZ sa may bandalikuran. Papalag ba? Dito na yung Super Prince. At ngayon, nagamit na rin yung Nether Realm. Get him with the kill. Dapat ikagal dito si Kyle TZ. Habang si King Kong nakuha na rin. Nag-isa. Ngayon, takbuhan muna dito ang Team Falcons. Tatlo lang natumba. Para sa kanilang kumpanan at nakamabilisang tatlo lang ang Onyx. Ito talaga yung dahilan Bakit ito yung bagong idol. Kumbaga, ay ito, 1v1 with the Great One. Wala. Sobrang talino ng play ng Onyx Philippines. Napakaganda ng flicker kick na nanggaling mula dito kay Brusco. And inakala ng Team Falcons parang pwede na nilang ilaban kasi na-burn na yung pinakamalupit na CC, yung crowd control sana na may bibigay dito ng Onyx Philippines. Kaso ang hindi nila na-calculate, may Netherrealm din na hawak si Super Prince. Parang yung nature kasi, wait lang, hindi pa yata tapos yung nila, hindi, more or focus lang. Nature kasi nila dito parang gusto nila mauna. Pero dahil nauna nga silang gumawa ng Netherrealm, ayun si Super Prince, bigla silang dumating. So, prepared ang Onyx Philippines dun sa counterplay. At tinan nyo naman, di ba, turtle pa lang yan, pero, sige. Ayan suntok, laban si Sipa. May galawan na kagad wait lang, Pew ay nandito, hahatakin ata. Napang-flicker na itong si Kirk. So may idea dito ang Team Falcons. Kulang sa kit ang Onyx Philippines para sa kanilang mga sorpresa. Nakabantay na dito ang Falcons. Pero halos wala nang buhay si Ogwe na parang ibibigay yata ulit or aabot ba? Wala, naibigay na. Binigay na nga ito. Kyle TZ, malaya makukuha yung pagong na yun. Ito yung And dun sila nadali kanina no? Ang sobrang intense kasi nararamdaman ko yung chess battle nitong dalawang team ito. Parang may hidden na chess match. Ayun na. Naku, pinagbabarel na publikan na itong si Brusco. Dito si Kera habang si Kirk andito na nag-transform na bilang beast. Pinagkakalmot ang mga miyembro dito ng Team Falcons. Naku, nakasarado na naman. At na-force na bigla yung flicker mula dito kay Kirk. Ang ganda nun. Tsaka if ever man na hindi matuloy yung teamfight sa taas, tapos gusto nilang gumaw doon sa purple buff ni King Kong, naka-ready din. Hindi, tama. Nakuha ni King Kong kaso walang retreat. Pero may teamfight. Nakuha din ata. Naku, sabayan din yung Netherrealm. Nabuhay pa si Flap TZ dito. Ngayon ay pagbabawi naman or babawi na ang Onyx Philippines. Kaya lang sabi ng Team Falcons, hindi pwede. Walang babawi dito. Super Marco with a kill. Habang dito si King Kong with a cable. Tumama yung cut shot. Hinabol din ito si Flap TZ. Pinagsasapak. Pero naka-double kill na kagad dito si King Kong. Grabe yung mga cables. Sobrang intense na ng laban natin. We have to take note that for Onyx Philippines, dalawa na patay sa kanila. Ganun din para sa Team Falcons. Pero makakasira sila ng tore. Doon sa gitna. Medyo nagigigil na si Kendra sa kanyang mga sibata. Napakaganda nung teamfight kanina. Parang sabay. Nakita ko Netherrealm sabay. Parang same yung nangyari kanina. Na medyo nauna actually yung Team Falcons. Nag-burn sila ng Netherrealm. Walang nangyari actually. Pero lamang na lamang yung Onyx doon. Kasi once na mawala na yung Netherrealm, doon mo na mararamdaman yung mobility ni Fanny, yung mobility ng Moskov. And naku po si King Kong. Nakita si Kyle. Nasaktan kagad down to 40% yung buhay ni Kyle TZ. Ngayon magdedesisyon ng Team Falcons. Uuwi ba itong si Kyle? O ilalaban nila ito? Pero magiging desisyon, yes. Uuwi mo na siya dito. Kalahati ng buhay ng Lord pero i-reset yung Lord dito. Pero may information yata yung side ng Onyx na, teka lang, para nawawala yata ni si Kyle TZ. Itutuloy ba nila yung Lord? Pipigilan ba ng Team Falcons? Nakatago sila ngayon sa may bandang bush. May information na rin kung nasaan ang ilan sa mga players. Grabe 10 minutes pero ganito ka-intense. First Lord pa lang yan! Super Makbaka makakakuha ng Lord. Ngayon, ito na yung pagsabay mula sa Onyx Philippines. Nakakuha na isa dito si King Kong. Habang nakabawi ni Super Makbaka, si King Kong ang pinupuruhan nila dito. At namatay din si Super Makmak. Magandang pagbawi nila sa Onyx Philippines. Habang si Flap TZ, hindi pwede. Huwag yung prinsesa ko. Habang si Super Prince naman ay bumawi din. Kaya lang 2v1 na magiging laban. Kakayanin niya ba? Hindi. Pinagsasapak siya ni Flap. Okay, tatlo na patay sa side ng Onyx at napakahaba ng teamfight ngayon. Hindi ko na alam kung sino lumamang. Napakalaki nung factor na nakuha ng Team Falcons dito yung Lord. Medyo pantay sana yung teamfight kaso medyo outlast din naman ng Falcons dito yung teamfight damage ng Onyx Philippines, especially after the takedown on Kelra. Aray ko, nasarado na naman. Pero si King Kong, hindi titigil. Kaya lang sabi niya dito, okay, atras na tayo. Kailangan natin depensahan yung Lord sa may bandang ibaba.
At talaga napakatindi na naging palitan. Oo, sobrang intense tong team fight natin or na mga nangyayari para sa dalawang koponan kasi every time na... nakita nga si... Naramdaman ni Kelra na merong chip na pwedeng lumapit anytime. And may kita natin ngayon for Team Falcons, pwede pa makasira ng Torre dun sa may bandang gitna. Portal! Okay, ilalaban ata. Naku, nagamit yung portal. Takbo muna dito si Kirk. Nagamit niya rin yung kanyang beast. Habang si Kinko naghahanap pa rin ng magiging target. Pero si Super Makmak ayaw tumigil eh. Pinagbabaril pa rin. Dito ang Onyx Philippines. Grabe. Grabing laban. Oo, tsaka dito na natin makikita na medyo mahihirapan na si King Kong kasi natatimingan na nasira na yung Torre sa gitna or yung second tier turrets ay nasira na yung Team Falcon. So matatimingan na ngayon yung purple buff niya. Back and forth dito yung palitan between Onyx and Team Falcons. Alam mo, kanina iniisip ko kung sapat ba na naka-flicker dito si Kelra kasi pag tinignan mo yung lineup ng Team Falcons, ang daming way for them to punish the flicker. Lalo medyo mas mahaba yung cooldown niyan. Pwede pa siyang hatakin ni Few, pwede siyang masapak ni Badang. Pero may merit din actually yung flicker kasi kanina kung naka-purify si Kelra doon, baka inabot na siya nung shortcut ni Chip and baka dun pa nahuli yung marksman ng Onyx Philippines. Okay, so may kita natin ngayon na may information na may Team Falcons na nandun sa top lane, si King Kong. So secured ngayon lahat ng mga buff para nag-aantay na naman ulit but we have to focus dun sa positioning ni Ogwen. Pwede ma-poke, pwedeng bigyan ng Onyx Philippines, pero pwede din na may bigla ang Avengers Unite na mangyari for Team Falcons. So grabe, yung medyo pinapaliit ng Team Falcons talaga yung hawak ng Onyx Philippines dahil may mga buff na. Magkakaroon na ng Lord. Okay, yung Lord ay pabuhay na rin naman in 15 seconds. Pero sabi ni Bruce, hindi, lumaban na kagad tayo. Si Kyle, hindi siya mabubuhay. Not for long. Kasi hinabos siya ni Kirk. Ngayon tumama rin sumat mula kay Kera. Lalaban nga ba siya din? Gamit din na mula kay Pew. Pero sabog na kagad. Super Prince nandito rin. 4 na miyembro laban sa tatlo. Magiging 4 laban sa 4. Si Ogen ay nandun na. Pero sabi dito ni King Kong, hindi, ayahan mo lang sila, magpa-purple lang muna ako. Okay, so nabuhay si Super Marco, pero patay si Kyle TZ at meron tayong Lord. What's the implication? I mean, for Team Falcons, kailangan nilang protektahan tong hawak nilang spot. At the very least, hawak nila yung Lord Pit. Pero ang wala silang sagot ngayon is yung split push na manggagaling mula dito kay Kelra at pati na rin kay King Kong. And I think cooldown pa nga ata yung Y-Walk dito ni Ogwen. So hindi pa ganun kadali bumaba, pero Onyx Philippines. Uy, meron ako sila. Sa Lord. Nag-Cyclone Eye pa. Naharangan dito si Ogwen. Itutuloy ba yung Lord yan? Makikita lang natin si Bruce ko kalahati lang buhay! Ay, naku, matutunan ba ata siya? Yes, sir! Kasi super makakuha ng kill na yon. Pero critical din ang buhay ni Pew. Kailangan niya rin lumayo. Kirk as well ay magre-replenish din ang kanyang buhay. Kompleto pa ang Team Falcons dito habang 25 seconds ang aantayin nila para kay Brusco. Go signal to para sa Falcons, ha? Oo, napasopra ng pwesto yung Chodo. Naghaharap siya ng pick-up sana kay Super Marco. Medyo mahirap din yung angulo na nakita dito ni Brusco kasi may flicker din naman yung Granger. It was a good attempt kaso napakabilis yung punish mula rin sa Team Falcons. Speaking of punish, makukuha na ba dito na Team Falcons yung Lord? Hindi ko contest ng Onyx Philippines. Hindi na pasisilipin pa at balik na ulit sa pagkuha at pag-clear ng mga minion wave. King Kong! Ay! Practice lang. Pero grabe yung, nakita mo yung fundamentals ng Falcons. Alam nila saan manggagaling yung pani. Teka ba, parang dito. Si Ogwen tsaka si Flap, nakapila. Kumaga dito dadaan yung pani, dito yung trajectory niya eh. Tapos may nakahandang stun, may nakahandang ulti ng Badang just to make sure na hindi makakapasok si King Kong dun sa Lord Pit. Eto na, tingnan natin kung papapasukin ba this time around ng Onyx Philippines yung Lord. Masakit na rin yung damage ng mga players ng Onyx. Pero Team Falcons talagang tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng pressure. Again, sino nga ba talaga ang mamuno sa bagong era? Yan na yan na! Naku, sakto yung flicker pero nabitawan din yung Netherrealm. Wala din yung Super Prince. Gayon naman nilalaban din ang Team Falcons. Ako na kagad, Kera kagad ang namatay. Yung main damage dealer ng Onyx Philippines. Kirk with a flicker. Atras muna sila dito pero matagumpay ang pag-depensa habang si King Kong andito. Umaamba-amba din lamang. Andito na yung wave ng kanilang mga minions. Pwede niyang hawakan ito. Kaya lang ang problema, masakit din yung mga hampas mula dito sa Team Falcons. Conceal para kay Ogen. Lalaban ba sila dito? Electrifying beats available na rin para kay Kyle TZ. Pero sabi na hindi, ubusin lang natin yung mga katurihan. Ito na ba yun? Hogan with a kill. Kailangan umatras muna dito ng Onyx Philippines. 3 na lang ang natitira para sa kanila abang 5 pa para sa Falcons. At naririnig natin na sumisig ang mga players dito or mga taga-suporta ng Endable. Endable na nga ba talaga? Nasaraduhan pero endable na nga magiging call sa Team Falcons. Pero sabi ni King Kong, hindi ako papayag na ma-end kagad itong laban na ito. Yung mga Pipilitin ko lampas ni Ogwen pero hindi siya aabot doon.
Malinis na tinabaho ng Onyx. At kita natin ngayon na buhay naman ang taga-suporta ng Onyx Philippines dahil 4 ang patay. Meron silang mga minion wave dito sa may middle lane. Kung ang sigaw kanina mga taga-suporta ng Team Falcons ay end the ball, ngayon ganun din ang sigaw ng mga taga-suporta ng Onyx. 8 seconds pa, 8 seconds pa ang aantay ni Kyle That's it. dito. May kopya pa ng Netherrealm. Pero nagkaroon ng minion wave, mabuhay si Kyle TC. Naku, parang hindi ata kaya. Nagamit na rin kagad. Dito yung Netherrealm. Kyle TC lang ang naatasan. Pero available yung kanyang retribution. Pwede nilang i-go ito. Ang problema nga lang, sabi ng Onyx Philippines, okay, wag na nating asimin. Pabuhay na rin sila. Ang baba ng death timer. Good decision for Onyx. Grabing opening game to para sa ating lahat. Imagine mo, 17 minutes. Yung akala nating endable ng isa at endable ng isa, hindi pa natin tatapusin. Panoorin natin yung replay kanina kung ano nga ba talaga nangyari dun sa depensa ng Onyx. Ayan, oh. Sobrang, ito yung sinasabi natin na, na malupit yung pindutan, pero mas malupit yung makruhan. Kanina pa hino-hold ni Flap TZ yung kanyang pang-control kay Fanny. Kaya paulit-ulit natin nakikita fake ni King Kong yung kanyang mga cables. Pero doon sa final phase push, nung nailabas na mamaya na yun. Mamaya natin pag-isapan niya kasi si Kirk ay nandito din. Kailangan niya Ayan na! dito. Ayan na! Ayan na! Kay Kera, habang nagamit na rin lang sa bayan King yung King Kong. May ibig din. Si Kyle! Pwede natin go. Kyle TC sa may badaling ko natin ng Super Friends. Win a kill! Tampang agad ng idol ng mga kills. Habang si Flap TC. Kailangan na rin lumayo dito sa baba ng kanyang buhay. Pero si Kera ay mamamatay mula sa kamay ni Kyle. Habang si King Kong ay godlike na. Tatlo at tumumba. Team Falcons, delikado ata sila dito ha. Oo, parang nagkahanap pa ng mga marksman kanina. Meron pang minion wave dito yung side ng Onyx Philippines. Pero ang call yata nila is diretso muna doon sa Maya Lord. Probably one of the longest team fights ngayong season. Ito yung sinasabi ko kanina yung control dito ng Onyx Philippines to force out the remaining stuns panglaban dito kay King Kong. Napakaganda ng control ng Fanny nila sa mga team fights ito. Haba, And no? alam mo, itong Onyx Philippines, feeling ko talaga dito ang iniisip nila kasi PH team to Hindi ka pwedeng yung mag-asim lang na parang, sige, pwede nating end, pwede nating ilaban. Sabi nila, Team Falcons yan. Kailangan natin kontrolin yung mga sarili natin. Oo, isipin mo, yung magulong team fight kanina, kontrolado pa sila doon. Ganon kaganda yung pinapakita dito ng ating dalawang teams. Napaka-importante na rin ngayon ng mga immortalities. 10-18 yung score natin. May kita natin that for this game, ang highest damage dealt natin is both the supers. Si Super Prince at saka si Super Marco. Grabe, hindi naman katakataka yan dahil sa performance sa kanilang pinapakita dito. Gusto ko lang balikan, no? Kaya rin nagdesisyon ng Onyx Philippines na hindi mag-go doon. Feeling ko dahil wala rin kasi si Kera, wala rin magbe-base lock doon sa Torre kung if ever man na makalapit sila. And good decision para dito sa Onyx Philippines. Tindi nung nakikita natin yan. Alam mo, Oo nga yung mga sa nanonood dyan, sakto mainit yung laban natin, mainit din yung panahon, kumuha na kayo ng tig-isang baso ng tubig. Ayan na. Oo, dahil mapapalunok talaga kayo dahil nag-spawn na nga yung Lord at sinisumlan ngayon ng Team Falcons. May information dahil malapit na si Kirk. Conceal gagawin. Ay! Nakasipa! Sakto si Kyle TC gagawin na sipa doon pero gamit din ni Flat yung kanyang ultimate. Habang si Kirk dito ay lumalaban pero si Kera ay pumasok din. Kalate kanya buhay din naman. Super Prince na kill. Pero si Pew makakakuha yung shutdown mula sa idol ng mga kills. Habang si Kela dito nakikipagsabayan na 4. Wag mong babanatan yung tropa ko. Habang si Kirk naman ngayon ay nandito din. May video pa! Oh my gosh, Ang dami nangyayari! May minion wave pa sa base! May minions pa sa base! Makakadepensa Kela! Oh my gosh! 4 players down sa side ng Team Falcons. 4 naman ang buhay sa side ng Onyx Philippines. Merong 2 minion dito sa may bandang gitna. Madedepensahan ba ni Flap at TZ? Daming outplay ni Kelra doon. Ano ba nangyari? 16 seconds para kay Kyle TZ. Ito na nga ata ang nalalapit na Ililiko yata yung minion. Game number 1 pero Dumiretso yung minion! Dito ni Flap TZ, sinipa na nga rin. At malaya na si Kerang sumisipat.